Hulikam sa Midsayap, Cotabato, mabilis ang patakbo ng motorsiklong yan sa intersection ng Barangay Poblacion 3. Ilang saglit lang, bumangga na siya sa isang kotse. Tumilapon ang rider. Critical po ang lagay ng rider matapos magtamo ng head at body injuries. Ligtas naman ang driver ng kotse. Inaayos ngayon ng pulisya kung posibleng magkaareglo ang dalawang kampo. Sinusubukan kunan ng pahayag ng GMA Regional TV ang dalawang panig. Para ipaliwanag ang proseso ng impeachment trial ni VP Sara Duterte na naantala dahil sa ilang priority concern ng Senado, kausapin natin si University of the Philippines College of Law Assistant Professor Michael Q. Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa mga nanonood. Paano po makakaapekto sa impeachment trial ni VP Sara Duterte yung crossover ng 19th Congress at 20th Congress? So, objectively, dapat hindi siya nakakaapekto. Although nakikita natin na nakakaapekto siya now kasi pinagdedebatihan kung pwede nga bang mangyari yon na may crossover. Sa Constitution, wala namang distinction between Congresses. It assigns the responsibility to the Senate as an institution. And so, dapat hindi maapektuhan ang pag-hold ng trial. Dapat magkaroon ng trial whether it's by the members of the 19th Congress na hindi mangyayari kasi in this case, most likely the 20th Congress. Ano po implikasyon ng delay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? May posibleng paglabag ba ito sa Constitution? Keyword kasi yung forthwith. Talaga bang may delay or lihitimo naman yung rason ng Senado na may mga usapin pa silang mahalaga na dapat tapusin? So ang klarong paglabag sa Constitution dito ay kung hindi magkaroon ng trial at all. Yung delay ay kailangan pa natin suriin ng mabuti kasi yung meron namang diskresyon ang Senate pagdating sa timing, although the Constitution does say forthwith, which means without undue delay. No? So in this case, kung makikita natin na ang delay ay hindi na justified, then it's possible na mayroong transgression. But right now, hindi pa natin masabi kasi meron namang justifications offered. Pero sa tingin nyo, kaya sapat na yung kahandaan ng mga senador at mga ebidensyang hawak para sa gagawing impeachment trial? Sa tingin ko handa naman lagi ang mga senador kasi itong prosesong ito ay parehong legal at political. So they will exercise their judgment as senator judges and representatives of the people. Yung ebidensya ay makikita natin as we go through the trial, no? Kasi yun hawak talaga siya ng prosecution at kung ano yung ipipresenta nila based on the articles of impeachment na inihain. Ginagastusan po yung mga ganitong impeachment trial. Gaano ba kahalaga at sino yung tunay na makikinabang dito? Ang nakikinabang dito ay ang taong bayan kasi napakamakapag ng mga impeachable officers. Kaya nga ito yung special na pamamaraan sa pagtanggal sa kanila kung nararapat. Kung kaya't dapat invested ang taong bayan kasi after the election, ito na lang yung pamamaraan natin na i-hold accountable itong mga matataas na opisyal na ito short of other liabilities. Ito yung process of removal. Ngayon po pinagdidebatehan nga yung crossover ng 19th to 20th Congress. Posible kayang gamitin ito ng depensa para ipawalang bisa kapag nagsimula na yung trial sa 20th Congress? It will be raised, of course, and I think there might be motions made upon this. Pero the Senate will have to resolve it when they're confronted with that question. Once it's resolved, hindi na makakaapekto yan dapat sa impeachment trial. Pero makakatulong po ba kasi ginagaya natin, di ba, yung sistema ng Kongreso sa Amerika? Sa Amerika kasi nangyari na ito, nag-crossover yung investigasyon mula sa isang Kongreso papunta sa bagong elected na Kongreso. Nangyari daw ito. Posible itong magaya ba ulit ng Philippine Congress? Yes, kasi we take guidance from the experience of the USA kasi doon nanggaling yung konsepto, although merong sariling pag-iisip ang ating Senado. Kaya dapat isipin na hindi siya really about which Congress. This is about which institution. And in this case, there's just one Senate. May mga alyansa na po hindi ba? Alam natin kung sino yung mga kaalyado ni VP Sara going into the 20th Congress, yung bagong mga elected na officers. Pero masisway kaya ang mga ito pag may mga bagong ebidensya at kung anong reaksyon ng publiko kapag nagsimula na yung trial? Sa kung masisway, hindi natin masigurado. What we can say is they take an oath, right? And their own rules say na they should be politically neutral. So makikita naman ng publiko yan kasi this is going to be televised, open to the public at susuriin ng publiko kung hindi faithful to their oath itong mga senator judges na nakaupo.
Alam naman po natin yung nangyari kay Pangulong Estrada noon, hindi ho ba? Malaki yung naging epekto ng reaksyon ng publiko. Gaano po kalaki yung role dito ng public kapag sila ay nanonood at nagre-react dun sa mga nangyayari kung matuloy itong impeachment trial? Sa tingin ko, formally, walang role yung opinions dito sa Dapat, trial oho. kasi ebidensya. Pero I think, dahil ang impeachment, sabi nga natin, hindi lang siya legal, but also political. At yung kaya nga ang nagsisit in judgment sa impeachment ay senator judges, hindi mga huwes from our courts. Kasi ina-acknowledge niya na they make their judgment, whether conviction or acquittal, based on how they appreciate the grounds. No? At kasama sa appreciation ng grounds na yan, yung pananaw ng publiko. Kasi halimbawa, betrayal of public trust. So yung publiko yung na-betray. So from their perspective natin titingnan kung i-convict o i-acquit ba yung ating nasasakdal. Although of course, bahagi ng trabaho ng Kongreso yung impeachment process, trabaho din nila yung paggawa ng batas. So paano kaya maapektuhan yung paggawa na ng batas ng 20th Congress, lalo ng Senado, kapag nagsimula ng impeachment trial? So pwede naman isabay yun. In fact, nakikita natin sa rules ng Senate no, na 2 o'clock nagsisimula ang impeachment trial. Before then, meron tayong experience na yan. So like in days na hindi sila in session for legislative work, may nagko-committee meeting pa rin sila, pwede nilang gawin yung kanilang legislative work in the morning. So hindi balakid na may impeachment trial doon sa kanilang legislative work. Okay, so abangan natin ang susunod na kabanata. Maraming salamat po, University of the Philippines College of Law Assistant Professor Michael Tew Jr. Thank you. Ramdam na ang diwa ng Independence Day sa San Fernando, Pampanga. Sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, tiyak na mapapalingon ka sa naglalakihang parol. Pero imbes na karaniwang pampasko, inspired ng designs niyan sa watawat ng Pilipinas. Ayon kay Hughes Cooper Gerald Gloton, ang liwanag ng mga parol, simbolo ng Filipino spirit sa gitna ng anumang pagsubok. Para po sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali na sa YouScoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag YouScoop sa inyong mga post. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang nasa 100 bahay sa Barangay Almansa 1 sa Las Piñas. Apektado riyan ang nasa 300 pamilya. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa malakas na hangin at gawa sa light material sa mga bahay. Ayon sa mga otoridad, 5 ang sugatan dahil sa sunog na napula pasado alas 2 ng hapon kahapon. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at kabuuang halaga ng pinsala. Sa Cebu City naman, mahigit 30 bahay sa barangay Kinasangan Pardo ang natupok. Tinatayang aabot sa 40 pamilya ang naapektuhan. Sabi ng BFP, halos 1 milyong piso ang naitalang halaga ng pinsala. Idineklarang fire under control matapos ang 1 oras. Isa sa mga tinitinang sanhi ng apoy ang lighter na pinaglaruan daw ng mga bata malapit sa bahay na pinagmulan ng sunog. Walang naitalang sugatan sa insidente. Mahabang pila, matinding init at pagod ang dinanas ng ilang OFW na nag-aasikaso ng kanilang mga dokumento sa tanggapan ng Department of Migrant Workers sa Mandaluyong. Imbis na sa main entrance at lobby, pinadaan ang mga OFW sa madilim na parking lot. Ang napakahabang pila umabot hanggang sa labas ng gusali. Sabi ng ilang naroon, kaya raw ganun dahil may programa ang DMW bilang pagdiriwang sa ika-30 anibersaryo ng pagsasabatas ng Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. Kinilala rin sa naturang seremonya ang sakripisyo ng mga Pinoy abroad. Paliwanag naman ni DMW Undersecretary Bernard Olalia, saglit lang ang naging programa. Patuloy raw nilang binibigyan ng mabilis na serbisyo ang mga OFW at pinoprotektahan ang kanilang mga interes at karapatan. Ito ang GMA Regional TV News. 2 ang patay matapos madisgrasya ang isang dump truck sa Zamboanga City. Sa CCTV, kita ang biglaang pagtagilid at pagdaos-dos ng truck hanggang sa bumangga sa puno sa Barangay Victoria. Naipit ang driver at kanyang pahinante. Sugatan naman ang isang residente na nakatambay noon sa pinangyarihan ng insidente.
Damay rin ang ilang sasakyan at bahagi ng isang bahay sa lugar. Ayon sa pulisya, pumutok ang isa sa mga gulong ng truck kaya nawala ng kontrol ang driver at nadisgrasya. Sinusubukan pang kunin ng GMA Regional TV ang pahayag ng kaanak ng mga biktima. Arestado sa Cabanatuan, Nueva Ecija ang 4 na tulak umano ng iligal na droga. Ayon sa mga pulis, kabilang sa watchlist ang mga naaresto na dati na ring nasangkot sa pagbebenta ng iligal na droga. Nakuha sa kanilang mahigit sa 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga na mahigit sa 100,000 piso. Walang pahayag ang mga sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagka-mpox ang 3 pasyenteng edad 15 pababa sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ayon sa City Health Office, magaling na ang 3 pasyente na pinag-isolate ng 3 linggo, pati na yung mga nakasalamuhan nila. Wala raw travel history ang mga nasabing pasyente. Patuloy namang pinaigting ng lokal na pamahalaan ang safety protocols para hindi kumalat ang mpox sa Cabanatuan. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo, mas mababa sa 50 ang mpox cases sa bansa nitong Mayo. Mas kaunti raw kumpara noong Abril na lumampas sa 50. Nilinaw rin ng DOH na hindi kailangang mag-lockdown dahil sa mpox. Ang importante, sabi ni ASEC Domingo, sundin ang health protocols gaya ng pagpapanatiling malinis ang katawan, paglimita sa skin-to-skin contact, pagtakip sa ilong at bibig kapag umuubo o bumabahing, pagdisinfect sa gamit ng mga pasyente, at pagpapakonsulta sa doktor kung may nararamdaman ng sintomas gaya po ng lagnat at pananakit ng katawan. Inutos ng Pangulo na palawakin pa ang walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development. Yan daw ay para maabot pa ang mas maraming Pilipino at kalaunay masolusyonan ang problema sa gutom sa bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng programa sa paunang 300,000 beneficiaries. Inilunsad ang programa noong 2023 sa 5 pilot areas, ang Tondo, Manila, Cagayan Valley, Bicol, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Target ng kagawaran na maabot ang 750,000 benepisyaryo hanggang 2026. Nananatiling undefeated si Pinoy boxer Carl James Martin matapos ang kanyang kauna-unahang laban sa Amerika. Nakalaban ni Martin si Mexican boxer Francisco Portillo sa Las Vegas, Nevada nitong linggo, oras sa Pilipinas. Sa ika-6 na round, napatumba ni Martin si Portillo matapos ang 8 rounds, panalo via unanimous decision o lahat ng judge ay pabor kay Martin. Dahil dyan, 26 na ang panalo ni Martin sa kanyang professional record at wala pang talo. All out ang suporta kay Martin ng ilan niyang kababayan sa Ifugao. Nagkaroon din si Martin ng tsansang makausap si pambansang kamao Manny Pacquiao pagkatapos ng laban. Beach trip lang sana pero hinaluan pa na nakakaibang trip sa La Union. Sa gitna ng buhangin, may stunts na parabang nasa competition. Babala po, professionals o experts ang nakakagawa nito at huwag gagayahin ng pasample. Ayan. Parang mga domino, oh. Pero imbis na natumba, sunod-sunod na nagtumbling. 10s across the board, pati ang kanilang cheer toss. Wow. Sila po ang members ng South Empire All-Stars Group. Binubuo sila ng current at maging mga membro ng sikat na cheer dance teams mula sa iba't ibang eskwelahan. Noong 2024 at ngayong 2025, back-to-back winners lang naman sila sa Co-Ed Elite Division ng National Cheerleading Championship. Kaya naman, no sweat ang kanilang mini performance sa beach. 5.6 million na ang views niyan. Trending! Ang hirap kayang magbalanse Wait lang, ha? yung pag, di ba, nagtumbling Teka lang, ka. Marsa. Sige. Kaya mo Bigyan pa? namin ng spasyo. Professionals nga lang. Bawal gayahin. Pero mahirap mag-tumbling sa buhangin, ha? Mahirap pag magsa-stand ka na, di ba? Correct. Napakahirap yan. Ginagawa ko yan eh. Kailan? Mga kabataan. At dati rin ako nasa cheerleading. Ayun! Ay, ako din, ha? Ay, talaga? Ako din. Yeah. Sige nga. Ipakita mga picture magpakita sa ng video. tayo. May pakita Picture yung or mga it didn't video. happen. Correct. Kaya nga.